Hi mga kumare, welcome back to my YouTube channel. For today's video, si Pinoy Peso naman yung ating i-review na merong 3.8 rating sa Google Play Store. Maasahan ba itong loan app na to or hindi? Kaya kung interesado kayo kay Pinoy Peso, mas maganda na panoorin nyo yung video na ito. But before guys, if you are new to my channel, please like and subscribe to my YouTube channel. Everything you need to know. So yun na nga guys, after natin ma-download siya kay Google Play Store, nakalagay dito na pwede tayong makapag-loan sa kanya up to 30,000 pesos na may loan length na 90 to 180 days daw. So ito daw is registered siya under SEC. Sabi guys, si Pinoy Peso daw ay mabilis na pautang. Tanggapin ang iyong utang diretso sa iyong bank account. So Tagalog na Tagalog. So proportional na pautang, walang kinakailangang isanla. Sila din ay libreng mag-apply. Huwag kailanman ibahagi ang iyong impormasyon sa mga ikatlong partido at mabilis at ligtas daw. So kumuha ng loan offer sa loob ng 2 minuto. After ma-download is lalabas yung kanilang permission. So click lang natin agree kung tayo naman ay sumasang-ayon. Then manghihingi siya ng permission to allow Pinoy Peso nga to send and view SMS messages and allow din yung access ng device location. Next is manghihingi siya ng ating active mobile number and mag-send siya ng 6-digit verification code. So we need to enter lang yun and kailangan natin gumawa or mag-create ng password. After nyan is lalabas yung dashboard na ito na yun nga pwede tayong makapag-loan up to 30,000 pesos. Pero yun nga guys, yung mga matagal na sa OLA, alam naman natin to na kapag bago tayo sa isang loan app, hindi tayo bibigyan ng malakihan agad na loan amount. After clicking instant apply, manghihingi siya ng ID. So ito yung mga list ng ID na tinatanggap nila. Next na hingi naman nila is yung ating personal information like yung marital status and education. Isa sa hiningi nila dito under personal information is yung iyong social account like yung Facebook, Viber, WhatsApp, and Skype. Next, ang hihingi niya naman dyan is yung details ng ating employment o yung ating work. Kasi hihingi siya ng contact information. So, 5 po yung hinihingan niya ditong contact information. After natin ma-input yung contact information, we need to do yung selfie. Siyempre, manghihingi siya ng permission to access yung ating camera. Next, we need to take photo nung ID na sinubmit natin. Yung font lang naman nun. After niya, lalabas na tong product list nila. Guys, gusto ko makinig kayong mabuti. So, dito sa product list nila, kung titignan, pare-parehas lang naman na 3.5 yan. So, may nakalagay pa dyan VIP 16, VIP 24, and VIP 12. So, hindi ko alam kung ano yan pinagsasabi ni Pinoy Peso dyan. After clicking yung apply, lalabas yung kanilang payment method. So, saan daw withdrawal channel natin gusto? Ang mga choices dyan like GCash, Paymaya. So, yan yun. Dito guys, kung mapapansin nyo, usual dun sa mga loan, sa mga OLA, nakikita na natin yung mga other fees or yung mga hidden charges. Kung magkano na lang ba talaga yung matatanggap natin, kung magkano yung ikakaltas nila. Dito kay Pinoy Peso guys, walang nakalagay na mga fees. Kaya dito guys, dapat medyo maging aware tayo. So kabahan na tayo. Bakit hindi nakalagay o hindi pinakikita sa atin ni Pinoy Peso kung magkano ba talaga ay matatanggap natin. Kapag clinic mo guys, yung confirm loan, yung application natin is masasubmit na siya without knowing kung magkano ba talaga yung marireceive and yung mga hidden charges. Dito guys, kaya makikita natin bago natin i-download itong Pinoy Peso, doon sa review section niya, napakadaming nagko-comment doon na after pala masubmit yung application, doon mo palang pwedeng makita yung mga hidden charges and kung ilan na lang ba talaga yung marireceive mo. Which is guys, dito ko masasabi, napakapangit nitong Pinoy Peso na to kasi hindi siya transparent. Kasi tignan nyo guys, ito kunwari yung 3,500, ang management fee niya is 1,500. Doon sa 3,500, 2,000 pesos lang yung marireceive mo at kailangan mo siyang bayaran after 7 days. Kaya guys, please watch out dito kay Pinoy Peso. Pag nakita nyo to, i-disregard nyo na lang siya. At napakapangit para sa akin itong loan application na to dahil hindi siya transparent. Kaya doon sa mga nakapag-apply,
panalangin na lang na sana hindi nga kayo ma-approve. Kasi grabe talaga, apaka-pangit para sa akin itong loan app na to. Guys, mas maganda talaga bago tayo mag-loan sa isang OLA, mas maganda manood muna tayo ng mga videos na kagaya nito. Marami pong gumagawa ng reviews na kagaya ko, kaya wag tayo magpabiktima dito kay Pinoy Peso. That's all guys for today's video. I hope nakatulong ako. Thank you and God bless us all.